Open your Bibles to 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 15. I will be teaching for the next 3 Sundays about the battle. So it will be a series. Ito ho yung part 1. Ang title ho ng message ko ngayong umagang ito, Your Fight, His Fight. Your Fight, His Fight. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 15, medyo mahaba lang ito pero basahin natin for the sake of reading the scripture. Later the Moabites, Ammonites, and some Meunites came to start a war with Jehoshaphat. And messengers came and told Jehoshaphat, a large army is coming against you from Edom. And from the other side of the Dead Sea, they are already in Hazazon Tamar. I don't know where it is, pero Hazazon Tamar is also called En-Gedi. And Jehoshaphat was so afraid. So he decided to ask the Lord what to do. He announced that everyone in Judah should fast during this special time of prayer to God. The people of Judah came together to ask the Lord for help. And they came from every town in Judah. And the people of Judah and Jerusalem met in front of the new courtyard in the temple of the Lord. Then Jehoshaphat stood up and he said, Lord God of our ancestor, you are the God in heaven. You rule over all the kingdoms of the nations. You have power and strength, so no one can stand against you. Our God, you forced out the people who live in this land. As your people Israel move in. You gave this land forever to the descendants of your best friend Abraham. They live in this land and build a temple for you. They said, if trouble comes upon us, or war, punishment, sickness, or hunger, we will stand before you and before this temple, where you have chosen to be worshipped. We will cry out to you when we are in trouble. Then you will hear and save us. But now here are men from Ammon and Moab and Edom. They are joining forces together. You would not let the Israelites enter their lands when the Israelites came from Egypt. So the Israelites turned away and did not destroy them. Hindi na nga namin sila sinira, hindi namin sila winasak, sabi mo, O Diyos. But see, they repay us for not destroying them. They have come to force us out to your land, which you gave us on your own. Our God, punish those people. We have no power. We have no might. They have a large army that is attacking us. Hindi namin alam ang aming gagawin, kaya sa iyo lamang kami nakatingin ng aming tulong. Verse 13, and all the men of Judah stood before the Lord with their babies, wives and children. And then the Spirit of the Lord entered to Jehaziel, one of the prophets, a Levite and a descendant of Asaph, stood up in the meeting and he said, listen to me, King Jehoshaphat, and all you living in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Don't be afraid. Don't be afraid of coronavirus. Don't be afraid of the second wave. Don't be afraid of the stock market and the economy. Do not be discouraged because of this large army. Because the battle is not your battle. It is God. Aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. We've been buffeted in every ways. Sinisil, and we've been attacked from every parts of our being, financially, emotionally, and physically. We've been torn in every area of our lives. We've been pressed and we've been persecuted. But you are the God of mercy. You are the Lord of lords and the King of kings. We humble ourselves, Lord God. Move in our lives. Move within us. That in our being will be our doing.
sa aming katayuan at katauhan at buong puso na aming pag-aalay ng buhay. Gagawa kami para sa iyong kaharian. Susunod ng buong puso at lubusan. Kaya sa aming labanan, tangan namin ang iyong pangako. Tangan namin ang mga patutuo ng tagumpay ng nakaraan. May nararamdaman kami, may nakakapa kami, may nababalitaan kami. Pero ikaw pa rin, Jesus, ang dakilang manggagamot. Nagpapagaling, nagpapalaya, nagpapatawad, gumagawa ng himala. Aming Ama, maraming salamat. We take this opportunity. We take this opportunity that you will be involved in our lives. In eating and drinking, in worshiping and in dancing, we want you to get involved in our lives. Fight for our battles. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mahinig ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po kayo. So one thing that we have to learn dito po sa talatang ito is there are 3 forces na nagsanib-sanib para itapple down ang tribe of Judah sa pangunguna ni Jehoshaphat. Napakahirap po na ikaw ay pinagtutulong-tulungan. Lalo na kapag alam mo na ikaw ay underdog. Alam mo na ikaw ang bunso, pero yung mga kapatid mong malalakas, ikaw ay pinagtutulong-tulungan. Yung kapitbahay mo na medyo maunlad, pero ikaw ay inaapit, pinagtatawanan dahil kahit garahe mo na walang sasakyan ay pinagpaparadahan ng kanilang sasakyan. Sometimes, they are teasing you. You want respect and you are not earning the right respect. Sa colleagues mo, sa katrabaho mo. You want to be appreciated. Maaga kang pumapasok, ikaw na ang naglilinis ng lahat ng kanilang pinagkainan. And you want to be accepted to the department or to that agency, pero it seems like they do not like you. Hindi ka nila gusto. Ayaw ka nilang kasama dun sa black section. Hindi ka paborito ng teacher mo. At laging ikaw ay ibinabagsak at laging may comment sa mga templates at mga thesis mo. It really happens. You try to be excellent in every area, but your parents doesn't or do not recognize it. Ang gusto pa rin ng magulang mo ay yung panganay mong kapatid. Dahil ikaw ay bunso at bulak-burero at maagang nag-aasawa at sangdalagang ina, kaya hindi ikaw ang paborito ng iyong mga magulang kahit ikaw ang nagbabayad ng kanilang kuryente. Your fight, his fight. Minsan yung labanan sa pinansyal, malalagpasan pa natin eh. Pero yung emosyonal, it is depleting. Relationship, physical attack, tormenting ho ito. Na may nararamdaman ka pero ayaw mong ikwento sa mahal mo sa buhay, baka sila'y matakot, panghinaan, at hindi na makahakbang dahil sila'y lahat ay nakaasa sa iyo. That is a fight. Life is always a fight. And faith is a fight. And faith is always at rest. When you walk by faith, you go on into the uncomfortable zone. Because faith will not operate if you are in a good condition. Faith take effects when you go beyond your confidence and capacity. Kikiluso ang pananalig pag ikaw ay lumagpas at umalis sa isang bagay
na sanay ka na sa palaging ganoon, sanay ka na sa dating gawi, sanay ka na sa ganitong sitwasyon na mamaluktot at nangangayutkot at hindi ka na makatingin sa pagunlad. But if you want faith, there will be risk, there will be danger, there will be challenges, because when you have faith, you trust not in your confidence, you trust in the work and the move of God, that He is bigger than your dreams, bigger than your emotion. He is the Lord of our emotion and He is the Lord of the nation. Kapag nananalig ka, iiwanan mo ang napag-aralan mo. Pag nanalig ka, iiwanan mo ang nakikita mo sa natural. Because your research might tell it is true. You will be behind and you will be falling in the last seat. And that's natural. But when God steps in, the super overrides the natural. So verse 4, the people of Judah came together to seek help. Napakahalaga. The things that we should learn from the life of Jehoshaphat is, number 1, seek the Lord. Hanapin ang Diyos. That's why ito hong buong January 2021, hindi ho nawawala sa aking mensahe na hanapin mo lagi ang Diyos. Laging unahin mo ang Diyos. Seek the Lord while He may be found. Search Him with all your hearts. Hindi ho mahirap hanapin ang Diyos. Ikaw ang mahirap hanapin. Amen. Sapagkat ang Diyos ay laging naririyan. My keeper does not slumber. I look to the hills, I look up to the valleys. Where does my help comes from? My help comes from the Lord. God doesn't take leave of absence. Hindi ho nagbabakasyon ng ating Panginoon. God doesn't take a break. He never stops watching us. Kaya seek the Lord. That's the very first thing and essential. Hanapin mo ang Diyos. Number 2, pray to the Lord. So when you seek, you want the presence of God. And then you pray. So when you pray, there's conversation. Kaya sabi nila, sobrang tindi ng aming dinaranas ngayon. Parang ganito yan. Nung hindi pa ganun kalakas ng mga Moabites and Ammonites and Meunites, hindi namin kayo pinatulan. Hindi namin kayo kinante. We respected you because our God says so. Di ba? Pag titingnan mo, kinanlong mo, iningatan mo, naging best friend mo, but this time, they are the one who's throwing bad things and bad words against you. So, ganito itong mga Moabites na ito. Seemingly, mga kapatid, itong mga Moabites na ito, it came from the same lineage ng descendants nila Abraham, Isaac, and Jacob. But the problem is, nag-asa-asawa ho sila ng mga dayuhan. Kaya nung lumang tipan, it's really prohibited na mag-asawa ng ibang lahi. But in the New Testament, pinayagan na, pero may paalala. Huwag makipimatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. Kaya, I'm so blessed dahil yung mga hindi naman born again before, pero naging boyfriend o naging girlfriend nila si ganito, at nung naging mag-asawa, they decided to worship God together. And they look upon the truth, tinimbang, pinakiramdaman, dinaman na, iba nga naman pag nasa biyaya ng Diyos, pag sumasamba. You will taste and see that the Lord is good. That God is not far away God. That God is not just a monument. He lives in us. Because we are the temple of God. Ang Diyos hindi humalayo, tayong lumalayo. Ang Diyos hindi mahirap tawagin. At ang Diyos ay hindi dapat pinaghihintay. Dapat tayo laging nakaantabay. As I remember the story of Sister Jen and Brother Harney, and they celebrated yesterday their
7th year anniversary. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. At masalimuot ho ang kanilang kasaysayan. Sister Jen was a dance minister ng church po since 2008, sila Chris May. And Sister Jen was into a relationship, 11 years. At talagang mukhang halos kalahati ng pag-aaral niya at buhay niya ay kasama na niya ang kanyang boyfriend. They were almost engaged for the following year, noong 2011 ata yun. And all of a sudden, the love grows cold at hindi nagkatuluyan at yung lalaki ay hindi siya pinakasalan. And you know what? Your schedules and your timing will not be related on the timing of God. Ang oras at panahon at pinaplano mo ay hindi magmamatch sa plano ng Diyos sa ating buhay. Totoo po ito. How many times that His ways are different from our ways. His thoughts are different from our thoughts. It might be heartbreaking, but God is the doctor and the healer of our wounds. He binds up our wounds and heal us and make us whole. God is the only person who can do a perfect surgery in our hearts. He will give you a new heart and a new spirit. And remember this, yung ibinigay ng Diyos laging mas maganda kaysa sa nauna. God's gift is always the best. So, pag may problema, hahanapin mo ang Diyos, mananalangin ka sa Diyos, at titingin ka sa Diyos. 99% ng mga churchgoer ay napapunta sa simbahan dahil may problema. May sakit. At hiwalay sa asawa. Dinimanda. Nakulong. Na-involve sa mga iba't ibang sigalot, kaya nasa simbahan. God will catch you when you fall. I'm afraid to fly, and I don't know why. You must learn how to fly. Because when you fly, you will know that you have wings. And God has given you the authority. God has given you the power. God has given you the identity that you are a child of God. You are an eagle. You can spread your wings and you can fly. You can go above the storms. Because in your problem will reveal your true identity. So as you seek the Lord, you will pray to the Lord. And you will look unto the Lord. And then as you look unto the Lord, you will see His victories. Tungkod lang ang gamit ni Moses na hati ang dagat na pula. Perhaps Jehoshaphat was reminded by God and by the prophets. Have you ever remembered that your great lolo David, he killed a bear using his bare hands? He killed a lion using a slingshot. He killed thousands. Si David ho ang pinakadakilang hari na hindi lamang hari na nakaupo sa trono. Si David ho ay hari na nakikipagsuntukan at nakikipagsaksakan. Marami ho ngayon bossing, manager, pero hindi leader. What's the difference, sabi ni John Maxwell, between manager and leader? Manager will just have to manage what you provide with them or to them. But a leader is a resourceful. Leader doesn't look on how many follows him, but how many he could serve. Sa Tagalog, ang tagapanguna, hindi tinitingnan kung gaano karami ang pwedeng maglingkod sa kanya, kundi ang tagapanguna ay naghahanap ng maraming pagkakataon para makatulong at makapaglingkod sa kanyang pinamumunuan.
A leader is unselfish. Kaya kung titingnan ho natin lahat ng prinsipyo ng pagiging pinuno, walang ibang pinakadakila kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung nais mo maging dakila, anong sabi ni Jesus? Maglingkod. Be the servant of all. If you want to be the greatest, be the servant. At ang naglilingkod, hindi mareklamo. Ang naglilingkod, hindi tamad, hindi namimili ng posisyon. Ang naglilingkod ay maligayang gumagawa na ito'y para sa Panginoon at hindi para sa kanyang amo. Kaya maiwasan mong palipat-lipat na pangangamuhan at trabaho. Kasi hindi ka nakatingin sa sweldo, nakatingin ka na ito'y bigay sa iyo ng ating Panginoon. Kung ikaw ay reklamo at lagi kang nakatingin sa boss mo na may bagong sasakyan, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Bakit si pastor may bagong sasakyan? Ano ngayon sa'yo? Bakit si pastor maayos ang bahay? Ano din nga sa iyo? Hindi ba po pwede yung ganoon? Hindi ba dapat ang lingkod ng Diyos ay kawawa? Mami, daddy, dapat ang pastor ay naghihikahos at butas ang pantalon at butas ang brief. Pero kung maunawaan mo, ang saserdote, ang pare, ang pinakamayaman sa lahat ng lipi na pinili ng ating Panginoon. Sapagkat wala silang ibang tungkulin kundi mag-alay at maglingkod sa Diyos. Kaya kung ano ang saserdote, yun ang mga tagasunod at yun ang kongregasyon. Kaya ako'y mayaman dahil mayaman kayo. Kaya ako'y maunlad dahil maunlad kayo. Kaya tayo ay magpapatuloy sa kaunlaran dahil dumadaloy sa akin ang kaunlaran. Bago ko ituro ang aking sinasabi, ako ang unang gumagawa. Unang hamon, ako ang unang nagbibigay. Kaya, it might not be in your schedules, it might not be on your timing, but He make all things beautiful. In His. The breakup happens. At Sister Jenny was keep on talking to my wife. At minsan, lumalabas kami to counsel her kasama ang asawa ko. And we really talk everything under the sun, no secrets, even with her past relationship sa kanyang boyfriend. No holds bar. Nag-usap sila mag-asawa. Asawa ko, si Jen. At nandun lang ako sa kabila, umiinom ng kape sa Starbucks. Inaya ko silang magkwentuhan. Minsan makikita ko na lang umiiyak si Jen. But we really prayed hard. That's why it's really important that your pastor is involved in your life. Huwag niyo hong iisipin na pag inibita ko si pastor, kailangan mapakain ko ng pansit malabon. Hindi ho. Pag kailangan nyo ng aming panalangin, kung kayo wala, kami pa ang magbibigay. Don't hesitate to approach. Don't. Don't just be a Sunday goer. Kung hindi nyo ako feel, at babae kayo, si Pastora Magdang, lapitan ninyo. Pero kung gusto nyo mag-asawahan at mga, alam nyo medyo mga young couple, you want to approach us, kami nila, Brother Harney, you can approach us. Ang problema, inaayos. Yun yung tinatakbuhan. Kung nabuntis ka, ayusin natin. At itama natin sapagkat lahat yan ay kapahintulutan ng Diyos. Pwede namang makonsensya si Adan di ba? Hindi niya kainin yung mansanas o kung ano mong pangalan ng prutas na yun. Pinagdidibatihan hanggang ngayon kung ano daw prutas yun. Bahala kayo sa buhay niyo. Sasabihin ng isa, hindi mansanas yan. Walang pangalan. Kahit magdamag tayong magtalo, hindi natin kailangang malaman kung ano yung kinain. Marami yung kasi gusto, letra by letra, tuldok per tuldok, kung paano pagpatay ng kakaining hayop, kailangan pinapanood mo, dapat tumulo ang dugo para kainin.
Pakahirap po ng ganong mga taong nilalang. Pero sa purturong, kailangan lang natin si Jesus eh. Tanungin mo ang iyong katabi, hindi ka na ba nakapagsinungaling? Nakapagsinungaling ka pa rin, sinasabi ko sa iyo. That's why we don't need to be perfect. Kayong mga nanonood, na inaaway nyo lagi ako sa mga post sa comment ninyo, parang awa nyo na sa sarili ninyo. Minsan nilalait pa ako, taba naman itong preacher na ito. Ngayon, pahit na ako. Pasensya kayo, 40 days. Ang saya pala kapag may mga nambabasa sa'yo, no? Sabi ko nga minsan, di-delete ko nga itong mga ito, ibablock ko nga. Pero okay lang pala na may ganun. Paano? Kaya nga, nag-exercise ako. Matabang baboy na pastor to, nabubuhay sa abuloy. Okay, saya. Kaya, tandaan po ninyo, pag kami namimintas at nangaasar, ibig sabihin, nadarama ka na nila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Well, that's what God says. You will come like a sword, a fierce sword. It will cause division. Kaya mga kamag-anak mo, hindi ka maiintindihan, di ba? Pag sinasabi nila na, nakaasa lang to sa tao. O sige, palit tayo. Ikaw ang mangaral, bigyan mo ko ng puhunan, ako magpapatakbo ng negosyo mo. Tingnan natin. Bigyan kita ng 3 months. Tingnan natin kung paniwalaan ka ng tao para mag-raise ng 60,000. Kung mararanasan ba nila yung hamon na ginagawa ng paghamon ng pastor sa kanila, palagi ko hindi ito mangyayari sa kanila. Because we are not doing tricks and magic. We are spirit-led and presence-driven. And that is the only way the Holy Spirit is in the midst and Jesus is in this place. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And I'd like you to please pray for me because I know I'm ready in entering into a new level of promotion. I'm ready. Paano ko ba nasabi? Anong yabang naman ni Pastor? But I know. My God says so. That God will use us. Dito na lang muna sa Laguna. Sa Manila, marami ng churches doon eh. Dito sa Laguna, marami pang kawawang pastor. Pero nawa, ang simbahan po natin ay maging katuwang para mabuksan ang isipan ng maraming lingkod ng Diyos. Regardless of the church name, we will help them because Jesus is the name above every name. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At nagkataon naman, isang gabi, uso ng Facebook noon, 2011, 2012. At may nakachat si Jen na kanyang kaklase nung elementary or, ano ba Brad? Elementary days, ano? Kinikilig ka naman, Brad. Ang lakas mo naman. Talagang gumaganon-ganon pa eh. Ang lakas eh, no, Brad? Kumikilig-kilig eh, gumaganon. Hallelujah. Talaga ho yung ganun eh. Tama pa sa... Sometimes, we need to be honest to our feelings. Minsan kasi pag nakita ko yung asawa ko, bagong gupit at nakabihis na maganda, di ba? Parang majo-jo-drop ka. Ay, ang ganda naman ng asawa ko. Talaga namang maganda, di ba? Anyhow, so nung elementary, nagka-chat sila. Alam niyo naman ng mga buhay, mga manliligaw, kumusta, ganyan. Ewan ko lang, ba't hindi umuubra kay Brother King? Hindi mo tinuturuan na secret si Brother King eh. Hallelujah. O yan, nagkumustahan. At to make the long story short, dahil si Jen ay laki sa church at alam naman niya ang pananampalataya niya, natin, niyakag niya to si Brother Harney. At nandun siya sa likod.
At the usual na kalalakihan, no interest, he's just interested sa magandang dilag na kanyang mapapangasawa. Minsan maraming ganun eh. Gagawin ko lahat. Hindi naman ako kukontra sa iyo, basta gawin mo lang yan. Basta ako, by barkada pa rin ako. At kinausap ni Jen si Harney na ito nga ang ginagawa niya sa simbahan. At ang sabi ni Harney, na dating nambubuli kay Aren, kaya si Aren takot kay Harney eh. Anong tawag mo kay Aren? Mata. Alam niyo natin, di ba? Mga basagero eh. Payatot. Kaya nung nakita ni Aren, nandito si Aren, ako nandito ang bully ng buhay ko. Kaya yung mga magagaspang, kikinis ho talaga. Pagka nakasama nila ang ating Panginoon. Kaya nakikita mo dating mga liko ang buhay, pero nag-hallelujah, magugulat ka eh. Totoo ba talaga yan? Pero pag binago ng Diyos, there's no reservation. Sapagkat hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. Ang nabubuhay na ay ang ating Panginoon. At ang Panginoon ang maluluwalhati. Kaya ang lahat ng iyong pananalita ay yung pananalita na maka-Diyos at makalangit. Sapagkat hindi ka na taga-daigdig. Ikaw ay taong nilikha para sa langit. Sabi ni Harney, gawin mo lahat ng gawin mo. Hindi kita kukontrahin. Hindi kita pipigilan. Have your own way. Dito pa rin ako sa barkada ko. But it so happened, months after months, nagulat siya. Naglilinis na siya ng simbahan. Nagugulat siya, naglilinis ng electric pan. Ano ba ginagawa ko para ako na ano nito hindi na budol eh. Yung nagayuma. Ano ba ito? Kasama ko na si Brother Arman. Kasama ko na si ganito at and on and on, on and on, on and on. As he do his service, nakita niya na yung mga kaibigan niya unti-unti nang nawawala. At tuwing araw ng Sabado, siya'y nananalangin na rin at lumuluhod at umiiyak sa lugar na ito. Sapagkat walang makakalayo sa natagpuan ng ating Panginoon. If not for that breakup and not for that situation, there will be no another man na pwede nating makasama sa paglilingkuran ng Diyos. That's why I'm so happy. Another couple entered into our church. Si Abby at si Lance. Before they are not attending to this place. At nakakakwentuhan ko sila. Sabi ko, si Lance ba napa-attend mo na sa biyaya? Minsan, pastor, isang beses. Pero ayaw umulit. Dinala niya sa ibang church. Okay naman, pero hindi rin naging consistent. Pero nung napunta sa biyaya ng Diyos, pati magulang niya, naisama na rin niya sa gawain ng ating Panginoon. Because you need to fight for your family. Your fight, his fight. Pag hindi mo ipinaglalaban, hindi mahalaga sa'yo. Pag hindi mo ipinaglalaban, ayaw mong itong pakialaman ng Diyos. Pag hindi mo ipinaglalaban, gusto mo na you just be complacent. Pero pag pinaglalaban mo, ikaw ay may paniniwala, sa bandang dulo, ikaw ay magtatagumpay. Sa bandang dulo, makakamit mo ang ipinanalangin mo. Sa bandang dulo, hindi ka magiging lugapi at sawi sapagkat ikaw ay babawi, sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. Ang labanan ay para sa Diyos at hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. At pag ikaw ay nagtapos, ikaw ay sisigaw at magpapakaligaya sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Even though magkampi-kampi pa sila, magsama-sama pa lahat ng problema, pisikal, emosyonal, pinansyal, relasyon sa pamilya, gaano man kabigat at kahirap, ito ho ang sasabihin ko sa inyo. Lahat ito ay hindi makakagupos sa inyo sapagkat ikaw ay tinawag para magtapos at maging biyaya at magpapala. Your word is a testimony. Your life is a testimony. Your being is a testimony.
Kaya kahit magsabay-sabay pa man ang buong impyerno, hindi ka nila kayang pabagsakin. Nalilin lang pero hindi madadaya. Naloloko pero hindi pang matagalan. Because when you have wisdom, you have the glory of the Lord. When you have the glory of the Lord, you have the excellency of the Lord. And when you have the excellency of the Lord, you know what is right and what is wrong. You know what is evil and what is holy. You seek the Lord, you pray to the Lord, look to the Lord, and then you will be courageous. So when you look unto the Lord that He hasn't lost any battle, magiging ka na ngayong matapang. At pag naging ka ng matapang, ikaw ay aasa sa Diyos. For it's not by might, it's not by power. Pastor, may kinakatakutan ka ba? Marami. Nag-aalinlangan ka ba? Madalas. Pero ba't hindi namin nababanaag? Sapagkat pagkaganoon ng mga nangyayari at aking nararamdaman, it is time to seek the Lord. Amen. Pag hindi dumadaloy ang pananalapi sa simbahan, it's time to seek the Lord. Amen. Bakit 10 oras lang ang kailangan para ma-erase ang 400 manok? Manok. Manok. 150 lang ang target natin. But it's more than double. Amen. Ano kaya? Magta-traffic sa buong Binyan, makikita mo yung pastor ng ibang church, uy, napunta sa drive-thru. Sapagkat ang pagpapala, hindi mahalaga kung anong pangalan ng simbahan. A lot of movement wants to unite the body of Christ. But unless it is a move of the Holy Spirit, there will never be unity. Kasi pag upo mo pa lang, alam niya yung theology niya, ay alam niya yung doktrina niya. Ganito sila, may school, malaki ang kanilang church. Pero pag tinanong mo naman, may naitulong ka na ba sa kapwa mo manggagawa? Quiet. Maraming maalam at madunong, pero kulang sa gawa. Anong tagubilin ni Apostle John the Beloved? Do not just love in words, but love in action. So pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, nakaasa ka sa kalakasan ng Diyos, anong gagawin mo? Next is you worship the Lord. There will be no rain if you will not worship God. Ang sabi ng isang worship leader, worship defines us putting more attention or intention that as if you make it as an idol. Putting more relevance or importance, yun ho yung pagsamba. That's why yung adoration and supplication and yung pagsamba. Ito, kabisado ito ng tatay ko eh. Pag sumamba ka sa Panginoon, dinadakila mo yung kanyang katangian. And you know what, mga kapatid? This is my dream. Patay na patay ako sa isang church na sobrang galing ng worship team. Lagi kong ipinapanalangin, Lord, bigyan mo naman ako ng anointed worship team. Lord, give me an anointed worship team. Ang tagal ho bago makabuo ng tamang tao. Yung iba magagaspang, yung iba mayayabang, yung iba tutugtog sa isang linggo, hindi na tutugtog. Kasi ganito, ganyan, may lakad.
napuyat kagabi, nagparty. So I was really disappointed. Pero sabi nga, ang labanan ay hindi sa iyo. Pwede kang magplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad ng plano. Proverbs chapter 16, we might throw the dice, but God will determine how it falls. What does it mean? You will throw the dice. So, di ba nakapaglaro na kayo ng snakes and ladder? Basta yung mga nilalaro na ganyan, 1, 2, 3, ilan ang move? Hindi mo naman mapipredict, 6 yung lalabas sa dice. Nobody knows. Chamba. There's no assurance. So when you throw the dice, God already knew it. Alam na niya na sa sinapupunan pa lamang ng ina ni Jen, alam na ng Diyos na si Harney ang kanyang mapapangasawa. Alam na ng Diyos sa sinapupunan pa lang ni Lance na siya ay makakapangasawa ng isang teacher na ang pangalan ay si Abby na magiging gamit sa biyaya ng Diyos. Alam na ng Diyos sa sinapupunan pa lang, mapapangasawa ko si Kathy sapagkat siya ang itinakda ng ating Panginoon. You are trying to refuse the fight. But your fight will convince you that you are on the right path. You are on the right direction because that fight will lead you to the blessing field. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung labanan, yung kabiguan, yung mga detours, the halts, and the stops are ordered by the Lord. Kaya kami magkakaroon ng worship team na medyo maayos-ayos. Worship team. There's just a time, meron kami worship team. Iilan na nga lang sila, divided pa. May pinuno sa isang wing, may pinuno sa kabilang wing. Buti sana kung chicken wings. Because a team should not be intimidated by the gifts. Because the gifts and calling came from the Lord. Kaya kapag nakikita nila na lagi akong nakasupport sa gawain ng tatay ko, Pastor, ba't nandito ka? Akala nila, bakit? Pagka dumating ba ako, mangangaral, kailangan lang ba? Invited ka lang ba? Bakit nandito ka sa revival? Sabi ko, attend. Masama ba yun? Bakit nandito sila? Gusto rin nilang umattend. Because we have a culture. We support and we pledge allegiance kung anuman at kahit anuman ang kailangang suporta mula sa atin. Ibibigay natin sa nangangailangan ng suporta, lalo na ang ating Bishop Greg Durante. Susuportahan natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. We are here to build up and strengthen one another. Ba't nandito sila? Kakanta ba sila? Hindi. Susuporta sa inyo. Hindi ba napakasarap na nandun ang puwersa kahit hindi sila makikipaglaban, pero nandoon dressed for support. It feels good. Kaya kayo na naririyan. Hindi naman kayo nagpipreach eh. Pero pag ginagalingan nyo at hinuhusayan ninyo ang pagninegosyo ninyo, nagiging kayong tapat sa pagbibigay at pag-iikapo at kaloob, you make us better. You made me better because you understand what is truth and fundamentals, which is, if you trust in the Lord with all your hearts and you do not lean on your own understanding, you will have good success and great success, and you will eat the best of the land if you be willing and obedient. Kaya kapag kayo'y naririyan at nagsisikap, nagpapagamit, nagbibigay, naglilingkod, at hindi pasaway, nagiging magaan ho para sa amin. Kaya nung I changed the leadership of the music ministry, palitan natin. Baka hindi naman ito para dito.
It's like a puzzle. You need to put the right person. Baka naman hindi ka point guard. Baka naman ikaw ay taga-appear lang. Yes, sir! Yes! Baka ikaw yung taga-dala lang ng tubig. Oh. Tandaan nyo, 15 ang team ng basketball, pero 5 lang ang kailangan maglaro. Baka naman, may taga-ayos lang ng wire. Pinipilit mo kasi na, hindi, drummer ako, gitarista ako. Baka naman wala siya yun. Worship leader ako, pero baka sintonado ka talaga. Baka pambanyo ka lang. Kaya sabi ko, Mami, baka po pwedeng intercessor na lang kayo. Huwag na lang ho kayo backup singer. O magdala ng merienda, Nay, sa mga kabataan. Di ba? Pag natanggap mo yun, tunay kang lingkod ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos, hindi matampuhin. Kaya kapag dati siya sabi nila, bata ka pa, huwag ka muna mag-preach. Okay lang. Kung sasabihin ko sana, you watch me, nay-nay. Watch me, nay-nay. Watch me grow sana. No? Hindi naman gano'n. You have to be humble. But when God bless you, people will see you and people will recognize you. At pag nakikita nila na may bunga sa iyong ginagawa, sasabihin nila, Pastor, tunay nga pala na tapat ang Diyos sa buhay mo. Amen. Na ang panalangin ng matuwid ay dinirinig ng ating Panginoon. And I pray to God. Tandaan ho ninyo, diringgin ng Diyos ang panalangin ninyo. Pero masigit na diringgin ng Diyos ang panalangin ng nangunguna sa inyo. If you agree, you can clap. Sapagkat hinuhubog tayo ng Diyos para lubos na magtiwala sa Kanya. With the changes that's happening into the worship team, nagka-pandemic, nagkaroon ng adjustment, kulang ng tao. Si Brother King kailangan kong ilagay sa katabi ng recordings dahil siya din ang namamahala sa recording noon. We have to adjust. You need to be open-minded. But I never stop. That our worship will be our sacrifice of praise and thanksgiving. And since that time, 2020, pandemic prepared us ng isang pusong wagas at tagos ang pagsamba. Ang Diyos ang mag-aayos ng tinig at mga manunugtog para sa hari ng mga hari. And I'm so proud of my worship team na so far this time, ang sabi nga ni Brother Abet, Pastor, hindi na malayong parang nasa CD. Brad, wala nang CD ngayon, USB na. And I thank the Lord, we are reaching improvements after improvements. And by March, meron akong bibiling bagong equipment. It's a totally 32-channel, fully digital, para mas lalong maganda ang ating recording at improvement. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So if you worship the Lord, you will have faith in the Lord. Worship, faith comes from the Word, hearing the Word of God. So if you have faith in the Lord, you can praise the Lord. So pag may pananalig ka, mapupuri mo siya. Ano ba ang pagpupuri? Kagalakan, enjoyment. You shout unto God with the voice of triumph. You can never say hallelujah if you're beaten up. You can never say, raise up a hallelujah if you're teared down and still broken. Kaya kapag kasinamba mo na ang ating Panginoon, handa ka nang manalig sa ating Panginoon at handa ka nang makinig ng salita ng Diyos. That's why we do worship first. At sa inyong pakikinig, you can respond, amen, and clap your hands. And that is praise unto the Lord. And you will be joyful in the Lord. And you will have the fear of the Lord.
And you will have peace in the Lord. And you will be faithful to the Lord. In closing, mga kapatid, nagtagumpay ho sila Jehoshaphat. Pero grabe yung tagumpay na kanilang naranasan. They did not bring a fight. Yung Ammonites, Moabites, at Mayonnaise, parang Burger King yung brad ha. Mayonnaise, nako, 12 days pa. Amen. Ang nangyari, kinalaban muna nila yung isang pangkat. And then later on, sila na yung nagbakbakan. So the team Jehoshaphat did not draw any sword. They did not fight, and no loss of life, no bloodshed, because God put confusion into their enemies. At nung pagkita nila, there are a lot of dead bodies. At ang sabi ni Jehoshaphat, ito ang tagumpay na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ang pagpapala, bago pagtrabahuhan, pinaniniwalaan. Kaya ano hong nangyari? You can read on your Bible, mga kapatid. I'm about to close. 3 araw. 3 araw silang nananamsam at nangungulekta ng ginto, pilak at mamahaling hiyas at mga dapit na higit pa sa kamahalan ng lakos. Kinuha nila ang mga tela, kinuha nila ang mga ginto at mga perlas at mga hiyas. 3 araw. 3 araw. 3 araw. Imagine how big that wealth is. 3 days. They are consuming and gathering the spoils. Don't settle for your battle. Move and step forward. Don't hold back. Just keep on moving forward. Your best days are not behind you, but it is always in front of you. Don't be bitter. Be a better person. Kung hindi para sa iyo yun, hindi para sa iyo yun. Pero pag para sa iyo, gagawa ang Diyos that on the last minute, i-release ang approval ng loan mo para sa proyekto mo. Gusto lang ng Diyos na marinig ang iyong tinig, ang pag-iyak at pagluha. Are you willing to give up your pride? Die to yourself and be fully convinced, I surrender. Ang pinakamaganda pa dito sa talatang ito, 2 Chronicles chapter 20, verse 20. I-highlight nga natin yan, Brother Jermaine. Sister, sino ba nag-ano sa atin? Si Hazel. 2 Chronicles chapter 20. If you believe in your prophets, if you believe in His promises, 2 Chronicles chapter 20, ilagay natin sa screen. If you believe in the prophets, if you believe in His promises, ang sabi sa King James Version, you will be established. So ganito, padaliin natin. If you believe in your pastor, if you believe in me, and the teachings that I am delivering to you, you will be established. Pag sinabing established, ready. Pag sinabing established, matatag. Handa. Yan mga kapatid, handa po ba kayo ngayong umagang ito? Natanggapin ang tagumpay na matagal mo nang inaasa. Tumayo po kayo sa inyong pagkakaupo. At awitin lang natin ng mabilis. Please, if you want my heart, you got it. And we're almost through. Bigyan niyo lang ako ng 2 minutes. And we're done. Did you enjoy the message of God today? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Huwag kang makikipaglaban na mag-isa ka lang. Kailangan mo ng kakampi. Kailangan mo ng kakampi.
Yes, Lord. Yes, Lord. Sige, bilisan natin. You got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. As I give the final blessing, as you bow your heads and you close your eyes and as you lift up your both hands, nakaunat at nakataas ang dalawang kamay. Hanggang dito lamang po ang atin pong pagtitipon at pagsasama-sama. Pero sa inyong pag-uwi, hindi kayo makakahulagpos at hindi kayo makakawala sa paningin ng ating Panginoon sapagkat kayo nakabigkis at nakatali sa Kanyang pangako. Gusto kong maranasan ninyo ang pagpapala. Gusto kong maranasan ninyo ang paggaling ninyo. Tulad ng ating isang kapatid, 21 years old, may diabetes na. I want God to visit her. To visit her in unprecedented way. That God is a miracle-working God. I'm sick and tired of sickness and disease. Kaya Panginoon, kami nagmamakaawa at nagsusumamo. Pagalingin mo ang iyong bayan. Hindi namin mamanahin ang sakit ng aming mga magulang. Kami pinalaya na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon, sa iyong trono ng biyaya, look down on us dito sa Morales Mall. Nakikita mo kaming nangungupahan, pero bigyan mo kami ng aming sariling tahanan. Panginoon, yung kami masayang makakapagtipon at marami kaming programang magagawa at panalanginan at pagdadamayan. Could have rehabilitation sa mga taong na-depressed, nawala ng pag-asa. Kaya as they lift their hands and as I proclaim the blessing, ang mga kamay na ito ay kumamahal ng pagpapala. That you will give them great success in the land of the living. That not a single person will not experience the joy of the Lord as our strength. And I speak blessing. Pagpalain kayo ng ating Panginoon mula sa Kanyang kaibuturan ng Kanyang puso. Maranasan ninyo ang Kanyang biyaya at pagtustos at pagyaman. Ialis kayo sa sumpa at kapahamakan.
At ang mukha ng ating Panginoong Hesus ang magliwanag sa inyong mga buhay. Maranasan ninyo ang biyayang higit sa sapat. Lumakad kayo sa kabanalan ng may kapayapaan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You are now dismissed.